Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At muli tayong nag-live para po sa ating daily words of encouragement. At salamat sa Panginoon na naabot po natin ang uling linggo ng taong 2025. At napakabuti po niya. Can you imagine the whole year, 365 days, ay nakarating po tayo ngayong last Sunday. Ano ho? And prayerfully that we could be able to reach 2026 by the grace of God. Okay? Tayo po manalangin muna before we read our text. Dakilan Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita namin pag-aaralan. Ay matutong bawat isa, Panginoon, sa gabing ito. Patawad po sa kasalanan po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Philippians chapter 3 po tayo. Verse number 13 hanggang 14. Sabi ng Bible, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So yan po ang pamagat natin ngayong gabi. I press toward the mark. I press toward the mark. Ito pong si Apostol Pablo ay kino-consider niya po ang kanyang sarili na isang kumbaga servant, hindi po master or leader, kundi isang servant. Kasi kung mababasa nyo po dito sa mga unang verses, ay yung kanyang katalinuhan, yung power niya, kapangyarihan niya bilang abogado, talino niya, and lahat ng nasa kanya, I counted loss for Christ, sabi dito sa verse number 7. Tingnan niyo po, verse 7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Ano naman ang mga kwenta ng mga bagay na itong nasa akin? Talino, galing, pera, kapangyarihan. Kung ako lang naman ang mag-glorify, di ba? Kaya sabi niya, I counted loss for Christ. Alang-alang kay Kristo. Tinuring ko ang mga nasa akin na loss, sabi ni Apostol Pablo. And mababasa niyo pa dito sa verse 8 na sabi dito, Yet doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. So lahat ng mga bagay na ito, sabi niya, I do count them but dung. Alam niyo po yung dung? Dumi po yan, kapatid. Akalain mo na yung talino niya, pagiging abogado niya, pagiging member ng Sanhedrin Court, at yan po yung Sanhedrin Court po, yan ang katumbas ng Supreme Court at Congress nung araw. Pero lahat ng bagay na yan, kapangyarihan, pera, talino, profesyon, I count them but dung, sabi niya. Dumi, walang kwenta. Di ba yung dumi, syempre pag nagdumi tayo, walang kwenta yan. Marumi eh. So, pero kino-consider ni Pablo na lahat ng ito ay dumi, sabi niya. Alam niyo bakit? Kasi madalas po, nagiginhag lang ang pera, talino, kapangyarihan, posisyon, at edukasyon na makilala ang totoong Diyos eh. Kaya nga, dahil sa maraming pera, ayaw niya ng paglingkuran ng Diyos. Ang pera niya, ang Diyos na pera. Dahil sa sobrang talino niya, nagiging atheist, hindi ako naniniwala sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, ang mga bagay na ito ay dumi. I counted them but dung, sabi niya, that I may win Christ, alang-alang kay Kristo. Para maitaas ko siya, para ma-win ko siya, para mag-glorify ko siya, para maging witness siya ng gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya wag nating hahayaan yung ating edukasyon, power, o riches ang maglalayo sa atin sa Diyos. Kung meron man po tayong power, riches, education, dapat mas lalong higit na nagpapakumbaba tayo na yan ay galing naman sa Diyos eh. Sabi nga ng Bible, those who exalt themselves shall be abased, ibabagsak ng Diyos. But those who humble themselves shall be exalted. Diba? Humble yourself in the mighty hand of God and He shall lift you up, sabi ng Biblia. Kaya dapat huwag maging stumbling block ang edukasyon, power at riches natin para hindi makilala ang Diyos. Para hindi maiwin at mapaglingkuran ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Paul dito, na I counted them but dung.
Oho. At sabi pa niya dito sa verse 10, that I may know Him. Para lang makilala ko siya. Sabi ko nga sa inyo, maraming nagiging hadlang para hindi natin makilala ang Diyos. Pero tignan niyo paglinggo, wala sa church. Hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Oho. Feeling niya, kaya niyang buhay. Alright? Pero pag nagka-problema naman siya, balik siya sa Diyos. Hindi, wag po nating iiwan ng Panginoon, kapatid. Diba? Pinakamahalaga, makilala natin siya. Upang sa ganun, sa tuwing panahon ng tagirap, problema, trials, kilala natin siya. Diba? Na dapat tayo magtiwala at lumapit sa Kanya. Hindi yung magsisuicide ang mga napakaraming tao. Oho. So that I may know Him, sabi dito sa 10. Para makilala ko siya. I counted all things but dung para makilala ko siya. So anong nagiging hadlang kay Paul para hindi makilala ang Diyos? Yung kanyang accomplishment, yung kanyang riches, yung kanyang education bilang abogado, yung kanyang kapangyarihan bilang isang member ng Sanhedrin Court. Diba? Kaya alam niyo po, mas mahalaga kay Paul na makilala ang Diyos. Mas mahalaga kay Paul na maiwin ng Kristo. Mas mahalaga kay Paul na papaglingkuran si Kristo. Walang kwenta ang mga accomplishment ko sa buhay, sabi niya. Pagiging member ko ng Sanhedrin, pagiging abogado ko, lahat ng material pero nasa akin. Dumi. Bakit? That I may know Him. That I may win Christ. I counted lost for the excellency of the knowledge of Jesus Christ. Kaya, dahil naunawaan na po natin yung kapatid, mas malaga ang Diyos kaysa anumang material na bagay na ito, I press toward the mark. Ganun dapat tayo. Diba? I press toward the mark. Oho. By the way, lahat ng bagay na nasa atin, bigay niya. Dapat mas maging faithful pa tayo kasi binigyan tayo eh. Dapat mas maging tapat pa tayo kasi pinagpala tayo. Diba? Nakagraduate ka, nakatapos ka, nagkaroon ka ng profesyon, nagkaroon ka ng trabaho, ng negosyo, ng pera, ng bahay, sasakyan, lahat. Dapat magpasalamat tayo. Dapat mas magpakumbaba tayo by His grace for His glory. Dapat mas lalong tangkilikin natin na lahat ng yan ay biyaya ng Diyos, di ba? At para mapaglingkuran natin siya, mawin natin si Kristo, maging witness tayo ng gospel, kapatid. So anong gagawin natin? Forget those things which are behind. You cannot live in the past. Past is just past. Don't let your past control you, haunted you. Huwag kang papayag na yung past natin ay multuhin tayo or kontrolin tayo. Mistake, failure, at negative, bad memories, ano man yan, forgetting those things which are behind, sabi ni Paul. Because you cannot live in the past. It's just a lesson learned for a better future. Diba? God has a lot of surprises and blessing for you in the future. Don't let your past hinder you. Don't let your past pull you. Don't let your past hinder you. But let that past a lesson learned for a better future. Alright? And reaching forth unto those things which are before. Marami pang ipapagawa ang Diyos sa atin eh. Marami pa siyang gagawin sa atin. Marami siyang biyaya pa sa atin. So, reaching forth those things which are before. Kaya I press toward the mark. Tuloy-tuloy lang po tayo. Tayo mawawala. Sunday morning, Sunday night, Thursday night. Huwag ka lang magsimba pag may problema ka na. May sakit ka na. Huwag mo nang hintayin palo ng Diyos. Oho. Marami na akong nakita eh. Merong lumapit sa akin, sabi niya, pag-pray mo nga ako, sabi niya, bakit? Kasi nag-heart enlargement, 3 weeks na sa hospital, saka siya babalik sa Diyos. Huwag mo nang hintayin sa Diyos, huwag mo nang hintayin bumalik ka sa Diyos na ma-hospital ka. Magka-heart enlargement, magka-kidney, magka-cancer. Di ba? Huwag na. Dapat maging faithful ka sa church mo. 2016, 52 Sundays, dapat nandun ka, huwag kang mag-absent. Hindi dahilan na malayo ang bahay, hindi dahilan na, dapat gumawa tayo ng pamamaraan para sumunod sa Diyos. Press toward the mark. Mamimiss mo yung mga, pag hindi ka nagpatuloy, mamimiss mo napakaraming biyaya ng Diyos. Pag hindi ka nagsisimba, paabsent ka, mamimiss mo lahat ng biyaya ng Diyos na dapat para sa'yo. Imbis na para sa'yo, ibibigay sa iba. Kaya nga, press toward the mark. Alam mo yung press, push mo. May problema ka, sige pa rin. May trials ka, sige pa rin. Push forward. Diba? Huwag hayaan ng people na mag-quit ka. Huwag hayaan ng problem na mag-quit ka. Huwag hayaan ang pressure na mag-quit ka. But it should
press you to the high calling of God. Okay? Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay, lahat ng nakikinig, pagpalain niyo sila, saan man sila naroon. At ganon din ang kanilang pamilya. Salamat sa kabutihan, Panginoon ninyo, dahil nabot namin ang last Sunday ng 2025 and help us to reach 2026 by your grace. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Ama, bigyan maayos na kalusugan at mas marami pang victories and accomplishment for your glory this year, coming year, O Diyos, 2026. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Sa lahat po ng nakikinig, saan po kayo naroon, God bless you po. At magandang gabi, Ate Mariel sa Candon, Ma'am Risa Crespo, magandang gabi po sa mga taga Mangaldan, taga Ilocandia, taga Ilocos Sur, Ilocos Norte, ganun din po sa Asia, dyan sa Saudi, Singapore, at ganun din po sa Amerika. At may mga ilang pong nanonood po dyan. Alright, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you po. Happy New Year. A blessed New Year ahead. God bless you po. At good night and God bless you all. I love you all. See you po sa mga susunod na episode natin. Magandang gabi po sa bawat isa.